Lahat ng bagay pinalabas niyong mali ako, sila tama. Ganyang klase ng pag-iisip, nakakasuka na sobrang plastic. Ginoo, dahil kanyan yan, pinalampas namin ang ginawa mo. Pero yung pananalita mo ngayon, hindi ka na yata marunong rumispeto ng mga matatanda. Ma, hindi ganun ang totoo siya. Kasi, si Mr. Shaw ang nagpasimuno dito. Hindi ako nanggulo. Ako raw may kasalanan? Ha! Yung ugali mong yan walang respeto. Hindi ka nga dapat kausapin. Kung ganun, sasabihin ko na sa inyong lahat. Tungkol dito sa family gathering ng Guan family, nakalimutan yung makadalo sa event ng Guan family. Wala kayong karapatan. Mr. Shaw, hindi ba sobrang na yung sinabi mo? Anong karapatan mo magdesisyon ng ganyan? Ano ba connection mo sa Guan family? Isang salita mo lang. Tapos na agad? Sa totoo lang, wala kang karapatang malaman ang connection ko sa Guan family. Pero sige, nandito na rin tayo. Wala namang masama kung sasabihin ko. Magkababata kami ni ang Master Guan. Mismong matriarch ng Guan family nagsabi na dapat samahan ko si Chuan kapag bumalik siya dito. Sa totoo lang parang bahay ko na rin ng Guan family ngayon eh. Ganun ba, Mr. Xiao? Wow, Mr. Xiao. Pala si Madam Guan bilib sa'yo kung wala si Chuan. Ikaw na nagsabi. Kaya naman pala, ikaw na rin ang boss dito. Kung ganun, Mr. Xiao, huwag mo namang idamay ang Shen family sa galit mo kasi naman wala namang kasalanan ng Shen family. Oo nga, Mr. Xiao. Kahit para kay Shaolin na lang, palampasin mo na lang. Aminado ko napasama ang sinabi niya. Huwi na kami. Papagalitan ko si Nyanyan. Pasensya na kayo. Mr. Xiao, ibibigay namin sa iyo kung ano ang gusto mo. Lahat ng gulo kasalanan ko to. Dahil si ate, ayaw humingi ng tawad kay Mr. Xiao. Ako na lang po ang hihingi ng sorry para sa kanya. Huwag na po kayo magalit. Pal naman ang mukha mo. Grabe, napakataas naman ang confidence mo. Sige, maghintay lang tayo hanggang sa mapahiya ka. Hintayin niyo, magbabayad din kayo. Teka lang, pwede naman pag-usapan to eh. Oo nga, Mr. Xiao, kalma lang po. Wala nang saysayang usapan. Guards! Yes, sir! Kuya, yun si Guan. Saludo po ako. Si Miss Chen dito. Ipinakuusap niya na mag-abot daw ng proposal para sa partnership sa Yun family. Ngayon po, gusto ko sanang tanungin kung pasado ba? Oo nga pala. Kaya rin ako nandito para sunduin ang Young Master at Miss Shen para makita si Madam. Lahat po, si Madam Yun po ay hindi maganda pakiramdam ngayon. Kapag natapos na ang kainan, maaari na po kayong umuwi. Paumanhin po sa abala. At maraming salamat po. Maswerte ka lang ngayon. Ganyan. Oo. Salamat. Buti na lang si Yun Michan. Nasa likod tahimik ako tinutulungan. Kung hindi, siguradong napahamak na ako. Bakit? Yung nangyari, inisip mo pa rin? Nahiya ako sa'yo. Okay lang. Sa mundo na to, kung ano ng tao meron, hindi na ako nagugulat. Ikaw, hindi ka ba curious? Curious saan? Bakit ko pinahihintulutan na hindi ka makilala? Bakit kailangan kong harapin na siyang Lian sa harap ng lahat? Mahalaga ba talaga yun? Oo. Baka para sa iyong master ng Yun family. Hindi naman ganun ka-importante lahat ng to. Ikaw talaga? Mali ang intindi mo. Ang ibig ko sabihin, sa mahigit 20 years na magkaibigan tayo, kahit ano pang gawin mo, nandito lang ako palagi. Susuporta ako sa'yo. Kahit pa lahat ng tao, sila pa mismo ang humuhusga, sirahan ka. Ako hindi magbabago. Pero, matagal na tayong nagsusulatan. Pero ikaw, ganyan mo lang ba pinagkakatiwala ng isang tao? Naalala mo pa ba yung unang sulat natin noon? Siyempre naman. Noon kasi, nasa Children's Hospital pa ako nag-volunteer, sabi ng doktor dahil sa aksidente ng parents mo. Naging sarado ka na sa lahat. Ayaw mo makipag-usap kanino man. Kaya naisip ko, yung idea na magsilatan tayo. Hindi ko akalain. Nasimula noon, halos 20 taon na pala. Para sa akin, ikaw na talaga yung pinakapinagkakatiwalaan kong tao sa mundo. Salamat sa tiwala mo. Pero,
May mga bagay na ako lang dapat ang gumawa. Kahit na mabigyan pa ako ng second chance. Kung hindi ko ito gagawin, hindi ako mapapalagay. Hindi ko rin matatahimik ang puso ko. Ayos lang yun. Mahaba pang panahon natin, pero tandaan mo, nasa likod mo lang ako. Laging sandigan mo. By the way, kaya kita pinatawag ngayon, may importante ako sasabihin. Hindi mo lang sandali. May hawak akong unicorn company. Pangalan, Future Tech. Bala ko makipagkulab sa'yo. Unicorn Company? Yung shares ng ganun. Ang hirap makuha niyan. Paano kung yung mismong owner ng company, ako, at yung core tech galing sa kabatch ko? Ganyan kalaking regalo, anong habol mo? Ano bang ibig mong sabihin? Turing mo na lang yan ang meeting gift ko. Sobrang mahal naman ang gift na to. Hindi ko yata kayang tanggapin. Hindi naman to libre. Kakauwi ko lang ng bansa, wala pa akong masyadong pagkakatiwalaan. Isipin mo na lang na tulong sa akin to. Ay, ano ba? Sige na, dali na. Para yan sa pag-arte ko kanina para sa'yo. Tulungan mo na rin ako. Talaga mo to na maayos ha? Kung mapapahanga ako si Lola dito, nakadepende yan sa'yo. Sige na nga. Kada. Kumusta si Xiao? Naimbestigahan na namin. Yung Yun Munchan na yun. Sa totoo lang, hindi naman para mayaman, tukha lang siya. Akala ko kung sinong bigating tao. Yung pala nagdadala lang ng ere. May gana pang ipahiya ako sa harap ng tao, hindi ko palalampasin yun. Tiyak nagagantihan ko sila. Pagsisisiyan nila ang ginawa nila. Kasalanan ka rin na nangyari. Kung hindi sana kami nag-away ng ate ko, hindi na sana umabot na ganito. Nahiya tuloy kita. Isisi mo na lang sa ate mo. Sadyang matigas ang ulo ng sobrang pasaway. Kahit na para sa'yo pa, ayokong palampasin lahat ng ginawa niya sa akin ngayong araw. Si ate minsan talaga, makitungo. Pero sa totoo lang, pareho lang naman kayong anak ng Shed family. Bakit takot ka sa kanya? Ba't ganun na nangyayari? Mukhang nagsisimula na siyang magduda. Kung ganun. Sa totoo lang, malayong kamag-anak lang ako ng Shen family. Kinuha ako ni Tito Shen mula sa probinsya. Dinala ako dito para samahan si ate. Pero hindi ko inaasahan na sa lahat ng taon na to, lagi akong pinahihirapan ni ate at ayaw pa niya akong palabasin. At ayaw din niya na ipalam sa iba na ang relasyon namin sa Shen family. Kaya halos walang ibang may alam na nandito ako. Xiao, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Di mo gagawin yun? Kesa mahuli mo pa balang araw, mas mabuti ngayon ko na lang palusutin. Xiaolin, bakit naman? Tingin mo ba, importante sa akin ang estado? Para sa'yo ganun ako? Sa akin ang mahalaga, ikaw mismo. Ngayon, sinasabi mo pa sa akin ang sekreto mong yan. Ibig sabihin, pamilya na tayo dito. Salamat, Xiao. Tama ang tingin ko sa'yo. So parang Cinderella pala ako. Wala na akong alalahanin pa. Cinderella nga pala ako. Wala na akong dapat alalahanin pa. Xiaolian, kung palagi kang pinapahirapan ng Shen family at ng babaeng yon, ba't di ka nalang lumipat sa kumpanya ko? Bibigyan kita ng platform para sa galing mo. Pagdating ng panahon, sabi nating labanan ng maginang yon. Salamat, Xiao. Gusto ko rin naman palaging nasa tabi mo. Pero kasi may utang na loob ako sa Shen family. Ganito na lang. Sa talento mo, pasok na pasok ka dapat sa Shen family. Kayang-kaya mo maging manager doon. Pag ready na ang lahat, magti-team up tayo. Tulungan tayo laban sa kanila. Siguradong madali lang yun. Gusto ko rin. Pero wala naman akong nagawa para sa Shen family at si ate mismo ang humaharang sa akin. Kahit gaano ako kagaling, hindi ako makakapasok sa Shen Group. Kasi ang pwedeng maging general manager ang dapat totoong anak ng Shen. Akala ko naman seryoso ang problema mo. Xiao, bakit mo naman ako pinagtatawanan? Hindi ito tinatawanan, Xiaolian. Ikaw kasi, masyado ko mabait kaya palagi ka nilang tinatapakan. Pero may alam akong paraan. Kulang mo lang talaga. Isang oportunidad. May hawak akong mga projects dito. Makakatulong para makapasok ka sa Shen Group. Talaga ba, Xiao? Sobrang bait mo sa akin. Sa business, parang gera yan. Dapat matuto ka sa akin ng hustisya sa laban. Di sige. Paano mo ako tuturuan, Xiao? Ito ka lang ngayong gabi para matutukan kitang mabuti. Sabihin mo sa office bago mag-alas-3 ng hapon, ilagay nila ang report sa kotse ko. Anong ginagawa mo rito? May business ako dito, syempre trabaho. Talaga lang ha? Yoga instructor ka lang, tapos may business sa kumpanya ko. Anong connection mo?
Baka hindi mo alam, Michelle. Ang yoga ay hobby ko lang. Ganito talaga ako. Oo, alam ko. Na yun talaga ang main job mo. Nagpapa-fall ka ng lalaki sa past life ko. Pero di ka naman pumasok sa kumpanya ko. Mukhang dahil sa akin, nag-iba na yung takbo ng kwento. Shalian, ayos ang ginawa mo ngayon ah. Kahit maliit yung project mo, malaki pa rin nakita. Paganda tong deal. Salamat ha. Galing mo. So Mr. Shen, paano mo ako babayaran? Buong sarili ko na binigay ko sa'yo. Gusto mo pa ng reward? Ang daya mo. Ang tuso mo talaga. Gusto mo mag-benefit ng walang effort. Tuso ka talaga. Laging gusto mo may makuha at walang ginagawa. Tama na nga yan. Ngayon parang hindi na gaanong interesado si ma'am sa yoga. Pag tumigil siya, hindi na kita makikita. Hindi naman pwede yun. Ang galing mo kaya mag-yoga. Di ako. Nadadala sa mga moves mo eh. Hindi ko na kayang tigilan. Ay, seryoso ako dito ah. Sige na ka. Ikaw na ang bahala. Basta kung anong gusto mo. Susunod ka, okay? Walang bawian. Siyempre naman. Gusto ko sana. Bigyan mo ako ng posisyon sa kumpanya. Sa ganun, kahit di na ako bumalik sa family, makakasama kita rin palagi. Naku, parang mahirap ata yun ah. Paano ko malaman ni Fang Jintan? Hindi ko may papaliwanag yun. Tsaka isa pa, si Yan nagsimula na rin mag-aral sa kumpanya. Madali lang naman yan eh. Kung tutusin yung pinag project sa akin, yun talaga mag-i-expand ng business mo rito. Ikaw naman, gusto mo ba talaga ako makasama dito? Ayaw pa na yung plano mo. O sige, ganito na lang. Pasasabihan ko ang HR na i-arrange yung position mo. Huwag ka na magalit, okay? Ayos na. Yun ang gusto ko. Boss, pinatawag niyo po ako. Xiaoli, may papakilala ko sa'yo. Ito si Xiang Lian. Simula ngayon, magiging manager ng advertising department. Hello, Manager Xiang. Hello. Bago lang si Manager Xiang dito, hindi pa kabisado mga galaw. Ikaw na matagal sa kumpanya. Simula ngayon, ikaw na magturo kay Manager Xiang sa advertising department. Tulungan mo siya na masanay kaagad sa bagong environment at trabaho dito. Apo, boss. Sige. Huwag na natin patagalin pa. Tulungan mo kaagad si Manager Xiang. Asikasuhin mo na agad ang turnover. Naipasa ko na sa HR department ang details. Boss, wag na po kayong mag-alala. Lahat ng inutos niyo ako nang bahala, siguradong ayos. Sige, go ahead. Tanda talaga. Piniguan pa ako ng personal pagbantay. O yan na. Masaya ka na ba? Masaya naman. Miss Xiang, narinig ko bukas official ka ng tetrabaho sa company namin. Ano daw? Si Xiaolian papasok na sa kumpanya natin? Oo. Maganda kasi ang reaksyon ni Xiaolian at si Xiao Xiao. Dahil doon, makukuha niya maraming deals para sa company. Kaya naisip ko, na-hire na lang siya dito sa atin. Mas mapapangalagaan pa rin natin yung partnership ng Xiao family. Mas madali na lahat. Xiaolian, ibig sabihin nito, di mo na matuturuan ako ng yoga. Ma'am, talino naman po kayo. Lahat ng itinuro ko sa inyo natutunan na po ninyo. Practice lang kayo na kailangan. Tama ka nga, ngayon nga. Parang ang dali-dali ko nang gawin. Kung ganun pala, Miss Yang, pwede ka na siguro lumipat ng bahay, di ba? Yan. Ano ka ba? Hindi lang teacher ng yoga si Xiaolian. Mahalagang guest din natin siya. Kung nakaraan, malaki rin ang naitulong niya sa akin. Kung tutuusin nga nung nangyari yun, yan. Dapat matuto ka kay Xiaolian. Isang beses lang yun pero ang dami niya na nadalang business sa kumpanya. Pero yung Yun Xiao, side branch lang naman siya ng family. Kahit sandali lang siya naging bida, hindi rin naman siya magtatagal, di rin siya aangat. Mas mabuting umiwas ka na lang sa kanya. Mas okay na hindi kayo masyado maglapit. Ma, bakit ba palagi kayong may prejudice na tao? Sir ma, nagawa lang naman nila yan para sa'yo. Kasi sa mga pamilya na mayayaman katulad ninyo, importante pa rin yung pantayang estado ng pamilya. May, kung ganun pala, yung anak mo ba dapat din bang pangasawa ay anak ng security guard? Tama na. Huwag na nating palakihin pa to, baka mag-away pa tayo. Yan. Tama rin naman ang sinabi mo. Mamaya pagkatapos na mag-impake, aalis na rin ako. O yan, tignan mo yung pinagkagawa mo. Bakit hindi ka nalang maging maunawain?
Yan. Simula ngayon, kontrolin mo yung ugali mong mainitin. May, tulungan mo na lang si Xiaolian mag-ayos. Opo, ma'am. Sige po. Ang galing ng strategy mo. Pa-victim ka talaga. Pero kung di ka papaalisin, baka isang araw matawag kitang stepmom ko. Good morning, President Xiang. Manager Xiang. Ang husay mo talaga. Ang bilis mo ah. Bigla ka nalang naging manager. Too nga. May future nga pala sa yoga. Wala namang pinipili ang tadhana. Hindi naman kasi ako anak ng mayaman. Kaya mas madami akong alam. Dapat kailangan versatile ka sa buhay. Mas okay na madami kang skills. Marami kang skills pero ako, sisiguraduhin kung hindi ako gagamit ng iba para makalamang. Director Shen, kung kwentuhan lang naman, baka mas okay kung sa free time na lang. Nandito ako para magtrabaho. Manager Xiang, yung dedication mo sa trabaho nakakabilib. Pero dito sa bidang doc na to, mali ang nakalagay na kumpanya. Hindi man malaki, pero hindi rin maliit na issue yan. Tama naman eh. Yan talaga ang pangalan ng company. Dalawa kasi yan eh. Isa para sa distribution at isa para sa production. Yung beat na to para lang sa distributor. Pero ang ginamit mo, yung production company. Director Shen, kakapasok ko lang. Actually, assistant ko lang ang nag-prepare nito. Manager Xiang, imbis na magdahilan, isipin mo na lang kung ano nga ayusin mong mali. Shenjin, hintayin mo lang. Darating ang araw. Pagsisisihan mo lahat ng ginagawa mo. Okay everyone, makinig kayo mabuti. So ganito yon. Mr. Shen, tungkol dun sa Carbon Fiber Steel, ito ang budget para sa advertising department namin. Pakipirmahan na lang po. Ang detalyado ng budget nito. Magaling, very good. Ikaw na ang bahala sa project nito. Ikaw na ang mag-lead. You're the head of the project. Simulan mo na. Tutul ako. Kabisado mo na ba si Xilian? Wala namang problema sa kanya. Bakit ko kumukontra? Ilang buwan pa lang siya dito, wala pa siyang experience. Paano kung magkamali siya, sino ang mananagot? Kung may mangyaring abirya, sino ang sisingilin? Sino ang may kasalanan? Director Shen, naniniwala ako sa team ng ad natin. Gagawin namin ng lahat, walang magiging problema. Akala mo hindi ko alam kung saan mo nakuha ang project proposal mo? Pag sumablay yan, company ko ang aako ng problema. Tama na. Pa, bilang project head, may karapatan akong tutulan yan. I-oppose ko yan. Kung may objection ng main head, sige, ganito na lang. Magpa-vote na lang tayo. Lahat ng pabor kay Mr. Xiang, taas ang kamay. Kaya pala. Kayo pala mga trader sa loob ng kumpanya. Eh di mas marami ang boto. Mas nakakarami ang masusunod. Ang desisyon ko, simula ngayon, si Xiaolian ang magiging project head ng bid na ito. Salamat. Salamat sa suporta ninyong lahat. Salamat din, Sir Shen. Sisiguraduhin namin na gagawin namin ang lahat. Shen Jini, kahit pa ikaw ang anak ng Shen family, so what? Hintayin mong tapakan kita. Luluhod ka rin sa huli. Ito na. Ang kontrata ng Future Tech ng shares. Kamusta? Masaya ba? Ayos na ayos dahil dito. Mas kampante na ako. Hindi ko naman alam ang eksaktong plano mo. Pero basta makakatulong ako, okay na sa akin yun. Promise ko sa'yo. Pagkatapos lahat ng to, lahat ng gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Walang itatago. Ikaw ang bahala, Miss Shen. Kailan pa ang young master ng Yun family sumusunod na lang sa utos ng isang babae? Ma, bakit ka nandito? Magandang araw po, Lola Yun. Ito ba yung batang babae na pinagtanggol mo sa buong Jiangsheng? Yung Sheng girl na yan? Lola, mali po ang akala ninyo. Sa party po kasi ako ba ang nagkamali? O baka naman sa party nagbuhos ng alak sa ulo ng iba. Iba palang tao yon. Lola, ako po talaga yon. Ako po yung nagbuhos ng alak. Pero may dahilan po ako. Hindi yun excuse para magwala ka. Hindi ka dapat nag-astang ganun. Lola, mukhang malalim po ang galit ninyo sa akin. Kaya na pong paliwanag ko. Pero naniniwala ako na lalabas din ang totoo. Sa tamang panahon, malalaman din lahat ng totoo. Mauna na po ako. Ganyan. Ayos lang ako. Samahan mo na si Lola.
Lola, bakit po ba kanyan yan? Lagi ang sama ng tingin nyo. Hindi nyo naman talaga kilala kung sino siyang tao eh. Hindi ko naman kailangan na makilala siya. Ang mahalaga, hindi siya pwedeng maging asawa at maging tagapagmana. Ngayon na naman Lola eh. Lola, nakalimutan nyo na ba? Kung paano namatay si Mama at Papa? Kung di po sa laging pinupuntirin nyo si Mama, hindi po sana naisip ni Papa na lumayo at mag-ibang bayan. Doon sila sinamantala ng masasamang tao, Lola. Lola, hindi si Mama. Kung hindi kayo po, ang dahilan. Tama na! Yun pala ang nasa isip mo simulat sa pulpa. Akala ko bilang anak ng Yun family, darating ang araw na maiintindihan mo na yung intensyon ko. Ang gusto ko lang ay maging matadag na pinuno ka rin. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Yan, wala na sigurong gana ako sa buhay ngayon. Eh baka ka hindi mo na rin ako naabutan eh. Lola, sa buhay na to, si Shenjin Yan lang ang gusto kong pakasalan. Para sa'yo. Si Shen Mingyuan, yung matandang yun, gusto raw bubuli ng acrylic at viscose fiber. Tama. Ako si Shen Jinin. Parehas kaming project lead dito. Dahil minamadali, invite only ang bidding ngayon. Invite only? Ibig sabihin yung pagpili ng supplier at evacuation ng qualification, ikaw masusunod? Oo. Ako, si Shen Jinin at procurement department, may kanya-kanya kaming karapatan. Aba, mukhang ito na ang chance ko. Plano ka naman ba, Xiao Xiao? Nakalimutan mo na ba? Yung dalawang materials na yan. Kami sa Xiao family ang pinakamalaking supplier niyan. Alam ko naman, pero halos lahat ng production nyo nakabook sa Yun family, di ba? Tsaka itong project na to. Malaki ang required na puhunan. Yung about sa puhunan, ako nang bahala doon. Para na ako para dyan. At saka, sino ba nagsabi na kami ang magpo-produce para sa kanila? Ibig mong sabihin, ipapa-outsource? Oo nga, ganun nga. Sa ganitong paraan hindi na tayo mahihirapan pero malaki pa rin ang kikitain natin. At higit sa lahat, si Shen Jinjian pa ang magiging main person in charge sa project. Kapag may nangyaring aberya, siya ang sisisihin. Solve na solve tayo, di ba? Talagang lamang na tayo. Tama, the best to. Pag nakuha ko pa ang tiwala ni Shen Mingyuan, kung tigbulong ko lang sa kanya, baka pati posisyon ni Shen Jinin ibigay niya sa akin. Pag ako ang naupo bilang direktor, tayo na. Talagang matalino ka, Xiao Lian. Pero, huwag na tayong mag-celebrate muna kagad. Alamin muna natin sino ang supplier ng Zhenjin yan. Sino nga bang supplier ng Zhenjin yan? Sabi ng tao ko na nakapwesto doon, isang bagong kumpanya raw. Tinawag na Future Tech. Sinilip ko na rin bago pa lang talaga, konti lang ang info. Xiao Xiao, malawak ang connection niya sa pamilya niyo. Narinig mo na ba ang kumpanyang to? Future Tech? Hindi, ngayon ko lang narinig. Bago lang yan, wala namang dapat kabahala. Hindi naman sila papantay sa Xiao family, walang problema yan. Eh di ayos. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating tanggalin yung mga sagabal dyan. Huh? May plano ka na pala? Oo, hayaan mo na sa akin yan. Pag ako gumalaw, sigurado kang ayos. O siya, Xiao Xiao, naisip mo na ba ang gantimpala para sa akin? Pag nakuha na natin ng Shen family, yung pwesto ng Xiao family's young madam, para sa'yo na yun. Talaga? Niloloko ba kita? Basta sumunod ka lang sa akin. Lahat ng gusto mo, pera, posisyon, lahat madali yan sa akin. Isa lang naman din siyang laruan. Wala siyang halaga. Boss Shen, kaalis lang nila Xiao niyan. Sige. Rasain ka pa ng isa, bantayan mo si Xiao kung para sa akin. Ayan, tama. Mukhang kailangan ko na rin bilisan. Hanapin mo lahat ng kumpanyang may kaugnayan sa Xiao family. Nasaan na ba yung resibo? Dito ko lang nilagay yun eh. Di ganito ka-importanteng bagay nawawala mo pa. Di na kita pagkakatiwalaan next time. Sorry po, Manager Xiang. Ako po kasi, trabaho mo ito, hindi palengke sa bahay niyo. Paano pa kapag mas malaki ang responsibility, hindi ka na pwedeng iwanan? Mag-resign ka na. Sorry po, Manager Xiang, kasi... Hello? Si Xiaoling natanggal na. Alam ko na. Miss Shen,
Ngayon nata hindi ka na busy Naalala mo pa rin ako. Sino may sabing hindi ako busy? Busy pa rin ako. Anong pinagkakabalahan mo? Kakabalahan. Nagkakalat pa rin. Aba, mamimigwit ka ba? O baka ako ang target mong hulihin? Ano ka ba? Galit ka pa rin ba sa lola ko? Hindi Wala akong pakialam kung anong iniisip ng lola mo. Basta hindi ka galit, ayos na. Libre ka ba mamaya? Bakit may kailangan ka? Para sa'yo, lagi may time ako. Sige, magkita tayo. Okay. Oh, bakit parang may bumabagabag sa'yo? Wala naman. Mga simpleng bagay lang sa trabaho. Bakit? Wala lang. Ayoko makita ka malungkot Kung ayaw mo ng kwento, hindi kita pipilitin. Pero, sana balang araw, pwede mong i-share lahat ng bagay sa akin. Kahit yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Sa mga lang pagkakataon sa buhay na to, dapat matagal ko nang alam kung sino talaga ang dapat pinagkakatiwalaan ko. Naalala mo ba si Xiang Lian? Yung stepsister mo na yun? Oo, siya nga. Nung nakaharap ko siya, doon ko lang na-realize na masyado akong nagpadala sa emosyon ko na hindi ko na talaga inaasahan. Minsan parang kulang na ako ng kakayanan. Lahat ng ito noon hindi ko na nararanasan. Ngayon may support pa siya ni Xiao Kong. Nakakatulong siya sa kumpanya. Pero alam kong hindi mabuti ang intensyon niya. Alam kong hindi siya maaasahan. Siguro, pwede ko siyang labanan agad pero alam ko rin hindi pwede. Kailangan ko munang hintayin na magkamali siya. Pag nagkamali siya, doon ko siya tatamaan. Siguraduhin ko hindi siya makakabangon. Hindi na siya makakabawi. Pero, ngayon nandito ka na. Iba na ang lahat. Tulungan mo ba ako? Siyempre naman. Karangalan ko yun. Lola. Ano yun? Sa harap na nakakatanda, hindi ka man lang magbigay galang? Lola, Michelle, ang relasyon natin hindi pa umaabot sa ganung level. Huwag kang pakampante. Lola, sinabi ko na po sa inyo noon pa. Hindi kayo pumayag. Si Nyanya ang gusto kong pakasalan habang buhay. Madam yun, tungkol po sa pagkukulang ko nung nakaraan, humihingi po ako ng paumanhin. Pero tungkol sa niya, hindi ko napapakialaman yung away ninyo ng iba. Lola, ibig sabihin ba nito, pumapayag na po kayo ng magkasama kami? Kung gusto mo maging asawa ng taga-Yun family, dapat putunayan mo munang karapat-dapat ka. Patutunayan ko po na karapat-dapat ako kay Yun Myunchon. Ayos, narinig ko na. Yung babaeng nakaalitan mo. Nagtatrabaho sa kumpanya nyo. Oo, pakinggan mo muna ako. Wala akong pakialam sa inyo ng babaeng yun kung anong away nyo. Pero dahil sa nagkaroon na, kailangan tapusin mo agad yan. Para hindi na lumala pa. Kaya mag-alala. Plano na po ako. Pangalawa, bilang magiging asawa sa Yun family, dapat makatulong ka kay Myunchon. Alam kong galing ka sa Shen family, pero hindi mo pwedeng gamitin ang resources nila. Kailangan sa sarili mong kakayanan, sarili mong pagsisikap ang batayan. Sige po, pumapayag po ako. Okay. Kasunduan na ito ha? Hindi ko akalaing ganito kakatapang. Sana naman, hindi puro salita lang yung tapang mo. Sigurado ka ba talaga? Bakit? Hindi mo ba ako paniniwalaan? Siyempre hindi. Paano ko naman magagawang pagdudahan ka? Mahal kong misis. Sino bang misis mo? Ang kapal mo ah. President Shen! Mr. Shaw! Welcome. Ba't nandito ka? Mas kampante na ako ngayon. Uncle Shen, habang may Xiao family kayo, itong project na ito, makakaasa kayo maayos ang lahat. Sa buong Jiangsheng, wala na sigurong masigit pa sa Xiao family pagdating sa resources para tapusin ang project na ito. Hindi ko inakalang nandito rin ang Xiao family. Mukhang wala ng pag-asa ang kumpanya natin. Sino mag-aakalang si manager siya ang magkakakuha ng Xiao family? Nagawan pa niya ng paraan. Xiaolian, dahil sa'yo naging maayos ang partnership natin sa Shaw family. Malaki na itulong mo dito. Trabaho ko lang naman po ito.
Hindi po ako humihingi ng kapalit. Sige, upo na. Ba't ka nandito? Ako? Siyempre, sumasali rin ako sa bidding. Bidding? Akala ko naman may napakalaking kumpanyang kinuha si President Shen. Hindi naman mahalaga kung malaki ang kumpanya o hindi. Ang mahalaga, tapos ang lahat ng requirements ng projects. Ano sa tingin mo, Miss Xiang? Tama ka naman. Pero alam naman ng lahat na Xiao Group ang pinakamalaking supplier sa Jiangxi. Pinakamalaki sila sa lahat. Ganun ba? Mukhang confident kayo Tingnan na lang natin mamaya. Sana kayanin yung panindigan. Sana rin ikaw tulad ng dati. Sambahan mo pa rin ang swerte mo. Sige na. Mukhang kumpleto na ang lahat. Simulan na natin ang meeting. Okay. Maganda ang proposal ng bawat kumpanya. Dahil invitation bidding ito. Lahat kayo pagkakatiwalaan namin. Lahat kayo pasada sa standards. Pero ang importante, siyempre yung presyo. Mas mahalaga ang value for money. Kaya mga Ginoo, may pwede ba kayong i-adjust sa offer nyo? Lalo na sa presyo at terms. Ang lapit niya. Gusto niyong magbagsakan kami ng presyo. President Shen, ibababa namin ng 5%. Uncle Shen, dahil na rin sa matagal nating partnership, willing din ako magbaba ng 5%. Pero kung may mas bababa pa, pasensya na, hindi na ako sasabay. Pero sana, pag-isipan niyo mabuti. Ang mga material sa bidding, sa Xiao family lang. Walang ibang makakapagbigay ng ganitong klaseng diskwento. Pero sure pa rin ng maganda ang quality. Huwag kang mag-alala, Xiao. Isasaalang-alang ko yung mga yan. Yung iba naman. Kaya pa ba? Oo, kaya. President Shen, kami magbababa ng 3% para rin sa mas matagal ang partnership. Maximum discount na yan. President Shen, kami 15% discount. 15% discount kami. Imposible yan. Medyo kababa. Paano mo katatapos yan na tama? Kung ikaw hindi mo kaya, ibig sabihin walang ibang makakagawa. Uncle Shen, huwag kang papaloko sa kanya. Huwag kang magpapaniwala. President Shen, ang Xiao Group, tagal na silang kilala sa industriya. Reputasyon nila, solid at subok na. Reputasyon daw? Sigurado ka ba dyan? Anong ibig mo sabihin? Sa pagkakaalam ko, yung halos lahat ng cash flow ng Xiao Group, naka-invest lahat sa sarili nilang proyekto. Kaya wala silang sapat na pera para mag-front ng puhunan. Sinasabi mo, alam ko ang kapasidad ng kumpanya namin. At isa pa, sino ba nagsabing wala kaming pera? Itong card na to, sapat ang laman yan para sa buong project na ito. Oo, ayun na. Kayo, may masasabi ba kayo? Yan. Huwag kang magsalita na kung ano-ano. Dapat kang manalo dito. Naniniwala ako kay Xiao. Alam kong kaya niya yan. President Shen, pwede kong patunayan na totoo lahat ng sinasabi ni Miss Shen. Kamakailan lang, ang Yun family pinirmahan ng malaking kontrata kasama ang Xiao Group. Nakakatawa ka naman. Kailan pa naging parte ka ng Yun family? Xiao, anong ibig mo sabihin dyan? Uncle Shen, baka hindi niyo po alam. Side character lang po siya ng Yun family, wala siyang alam. O sa mga internal usapan, wala siyang alam sa balita. Mr. Yun, pagsali mo ba dito bilang representative ng Yun family? Siyempre. Hindi pala. Tama nga ginala ko. Buti na lang matalino si Xiao. Kung hindi, baka naloko tayo ng Shen Group. Ate, pag pumipili ka ng kaibigan, dapat mas maingat ka. Hindi mo kailangan turuan. Akala mo ba pareho tayo? Na pera lang ang basihan sa tao? Sige na, business meeting ito. Hindi lugar ng moral lesson mo. O sige. Gusto niyo ng ebidensya, di ba? Ibibigay ko. Di ba natanggal ka na? Sino nagpapayag pumasok ka dito? Ngayon, project director na siya ng kumpanya natin. President Shen, ito po ang report natin tungkol sa status ng Xiao Group itong mga nakaraang araw. Pakisilip niyo po. Ayon po sa report, 90% ng kapasidad ng Xiao Group ay ginagamit para sa Yun Group. Hindi sila pasado sa requirements natin. Xiao, ano panawanag mo rito? Uncle Shen, hindi po totoo yan. Wala pong ganyang pangyayari.
Siya, hanggat di mo nakikita, hindi ka pa rin susuko. Yung adjustment na sinasabi mo, hindi ba outsourcing yung ibig mo sabihin? Walang ganyan! Kung gusto mo, sasabihin ko mga pangalan ng company, baka pamilyar ka. Audley Industry. Media. Think Candle. Tama na! Iniimbestigan mo ba ako? Iyon na naman kung outsourcing. Ang Xiao Group namin, may sariling professional team na nagbabantay. Tama. Ang Xiao Group ay may pinakamalaking research team. Lahat ng members niyan, may top experts sa ibang bansa. Tagal na kami nag-a-assess niyan. President siyan. President Shen, hindi nila kayang tapusin na mas mababa sa 15%. Tapos gusto pa nila yung malaking project? Kalokohan yan. President Shen, process ng efficiency ng kumpanya namin para sa Xiao Group. Mas mataas kami ng over 50%. Gusto niyo papuntahin ko po yung team ko dito eh. Papuntahin ang team mo? Kailangan pa ba ng guidance sa amin? O baka gusto niyo ba kaming magturo mismo sa inyo? Sasha, hindi mo ba na-gets? Hindi mo ba naiintindihan? Ang ibig sabihin, mas mataas ang process namin ng 50% sa inyo. Isa yung kalokohan. Posible. Ipapakita namin sa inyo para matahimik ka na. Mr. Shen, ito po yung patent certificate ng kumpanya namin. Pakicheck niyo po. Hindi ko inakala. Mr. Yon, napakalakas ng kumpanya niyo. Malayo mararating ng future tech. Napagdesisyonan ko na. Ang nanalo ng bid ay ang future technology. Okay, tapos na ang bidding. So, hindi ko na kayo hatid palabas. Siya, sandali lang. Sasha, huwag ka munang umalis. Ano bang plano mo ha? Ngayon wala ng ibang tao. May gusto rin akong linawin at singinin sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Bakit nga ba talaga pinatawag ka ni manager siya? Hindi naman para sa bidding lang, tama ba ako? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Kung hindi business, sa tingin mo laro lang to? Hindi naman ako nandito para mag-enjoy lang. Ang alam ko, kukunwari lang kayo sumali sa bidding. Pero ang totoo, gusto niyo lang talagang pabagsakin ng Shen Group. Ano? So kami talaga ang target nyo? Ano nangyari dito? Sasha, saan mo nakuha ang pera laman ng card mo kanina? Paliwanag mo. Bakit may paki kayo doon ha? Siyempre, may paki kami doon. Sino ka para magsalita ha? Si Xiao mismo ang nangako sa akin na papautangin ako. Basta makuha nila ang Shen Group project. Babayaran daw niya ako ng buo kasama ang tubo. Hindi totoo yan. Imposible. Pa, tong si Xiao kung simulat sa pool gusto nila magkapondo. Pero pag nakuha na ang project, biglang titigil sa trabaho. Tapos pipilitin tayo magbayad. Ganyan niya balak pabagsakin ng Shen Group. Dahil simulat sa pool, yan talaga ang plano niya. Pabagsakin ng Shen Group. Hindi totoo yan, Uncle Shen. Huwag kang maniwala. Aba, Xiao Kong. Nagawa mo pa yung napakababat maduming style na yan. Wala kang konsensya. Asama mo! President Shen, wala pong katotohanan yan. Magkakakaka lang nila yan. Walang ebidensya. Pangako ko bilang tao, wala akong ginawang masama. Misunderstanding lang po ito. Misunderstanding man o hindi. Hindi na yun mahalaga. Ang ibig mong sabihin. Zhaoxing, pwede ba nang tapusin? Hello? Tay. Walang iya ka! Ano ginagawa mo kalokohan? Nalugin ang kumpanya natin. Ano? Bankrupt na tayo? Nakatanggap ako ng tawag mula kay President Xiao. May pinaikot ka daw na loan. Kukunin na ng bangko lahat ng pondo. Pag di mo nabayaran na agad, tuloy na tayo malulugi. Sino ka ba talaga? Pangalan ko. Ayun mo, Shen. Ikaw palang tagapagmana ng Yun family. Yun mo, Shen. Mr. Yun, sorry hindi ko kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Makuha po kayo sa akin. Uncle Shen, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po ang Xiao family. Ako pa ang tutulo. Kanina gusto mo kaming pabagsakin. Ngayon ikaw pa lumalapit sa akin. Huli na ang lahat. Security, mga tao! Paalis na yan dito. Sir Shen, huwag po! Patawarin niyo po ako, Sir Shen! Nagkamali po ako! Tama na. Ngayon, ikaw naman ang kakausapin ko. Na-involve lang din naman ako. Niloko niya rin ako. Ikaw ang project head. Ikaw ang contact ng Xiao family. At palagi kang nasa opisina nila. Ikaw ang tuta nila. Paano ka pa niloko nun? Kung magsisinungaling ka, ayusin mo.